the figure of Christmas, but this figure is a powerful figure or sovereign. Kasi sabi niya sa verse number 3, all things were made by Him. Again, balik ka sa Genesis, the same thought. Lahat ng mga bagay ay ginawa by Him, sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya. Meaning itong nasilang na baby na ito, just try to imagine ba, the power of Christmas, na itong Diyos na nag-create ng mundo, became a baby who cannot control even himself. He is very dependent to his parents, Mary and Joseph. But actually, He is the maker of everything. All things were made by Him. In Colossians, very clear na ang reference dyan ay si Jesus, Colossians chapter 1. Right? Buksan nga natin, ang cross-reference niya ay Colossians chapter 1. And I think, if I'm not mistaken, na-preach ko na rin ito sa inyo dito. Right? Sino ba itong pinag-uusapan dito ni Paul sa Colossians? So, ibang author but the same thought. Sabi ko na sa inyo, dito, ang nagsasabi dito si John. Dito ang nagsasabi si Paul, but ang thought nila is very the same kasi sabi niya in verse number 14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Sino yan? Sino ang nag-redeem sa atin, nag-forgive sa atin? So, we know for sure na ang pinag-usapan dito ni Paul ay si Jesus, right? Walang ibang tao. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. And in verse number 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. It speaks of Jesus. For by Him were all things created. Make sense? Pareha lang? Yes. Ang pagkilala ni Paul sa kay Jesus ay the same sa pagkilala ni John kay Jesus. That He is, sabi dito in verse number 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Same. Sabi niya rin dito sa sa Colossians chapter 1 verse number 16, for by Him all things created that are in heaven and in earth, visible, invisible, all things were created by Him and for Him. Parang inulit lang ni Paul ang sinabi ni John. Hindi naman sila nag-uusap. But because of the inspiration of the Holy Spirit, we know that this figure whom we are celebrating in Christmas season is God who is in control of everything. In fact, He is in control even of His birth. I believe so. Wonders of wonders, bakit itong si Cyrenius, nakikinig ako sa preaching ng isang preacher, bakit nagpatawag siya ng taxation sa time na yun? Na pwede niya mas magpatawag na hindi ba nabuntis si Maria? Di ba? Wonders of wonders, magtanong ka ba, bakit nilagay talaga ni Cyrenius or ng emperor na si Caesar Augustus doon sa time na yun na almost manganak na si Mary? Why? Because Jesus orchestrated also his delivery. Gusto ni Jesus na mangyari in the fullness of time na ganun. Gagamitin niya ang mga tao. Gagamitin niya si Caesar Augustus para ma-fulfill ang plan niya. Kasi kung hindi actually nagpadala ng decree si Caesar Augustus, baka hindi masilang si Jesus sa Bethlehem, most likely. At ang Micah hindi ma-fulfill na masilang si Jesus sa Bethlehem. But God orchestrated everything, even His birth, na magpadala ng decree si Caesar Augustus para na mag-travel si Joseph and si Mary going to Bethlehem at doon masilang si Jesus. Because actually, He is in control of everything, because in the first place, this Jesus, this baby that Mary was carrying is the creation of, the creator of the world. And He can orchestrate even though He's a baby. Yan ang ibig sabihin natin dyan. So He is powerful. He is the sovereign. He is the master of creation. I cannot give you the details of the universe, paano ito no? Hindi naman ako scientist, hindi naman ako astrologer. Paano ito nagdidikit-dikit na hindi nagkakabangga-bangga ang ating, but all of that. So ano ang message sa atin sa Christmas nito? Kung siya pala ang sovereign sa Christmas,
Meaning, He is in control of Christmas. No? He is in control of everything. He is, it may look like na ang ating mundo ngayon is spinning out of control. May gera doon sa Palestine, may gera doon sa Russia, may rumors of war sa Taiwan and China. And sometimes we are afraid, baka wala ng Christmas next year, baka putukan na ng mga nuke, baka delikado na tayo. And yet, we believe na ang lahat ng mga ito ay the Lord is in control because He is the sovereign of Christmas. Ano mang mangyayari sa atin, we are in God's loving hand at He is in control of everything. So, that is the second point. Madali lang ito. No? Hindi ko pagtatagalin ang ating preaching kasi para may time pa tayo sa ating mga gagawin after this. The last thing dito sa verse number 4 to 5, not only we need to know the figure of Christmas, and that figure is the eternal God. He is equal with God, and He is essentially God. Not only He is the sovereign being, but we need to know the reason why we have Christmas. We need to know the reason why. We need to ask the question, why there is Christmas? At sinagot niya dyan, sinagot ni John dyan sa verse 4 and 5, why may Christmas tayo? The very reason, ano daw? So that He can bring life into deadness. Yan ang sabi niya sa verse number 4. In Him was life, and the light and the life was the light of men. Okay? Because lahat tayo ay patay. Oh. Lahat tayo ay we come into this world. Ano tayo? Ang sabi ng Bible sa atin, we are all sinners. We are sinners because we come from this Adamos, yung pinag-aralan namin kahapon doon sa aming from this humanity na si Adam na makasalanan. And we are sinful. And ang sabi ng Bible sa atin, we are as dead. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1. No? Kaya kailangan merong bubuhay sa atin. Okay? Sabi niya, kailangan may magpunta na may magbuhay sa atin sa pagkapatay natin sa kasalanan. It is very clear in Ephesians chapter 2 verse 1, ang definition ng Bible sa atin ay we are ano daw? We are dead in our trespasses and sin. That is very, sabi nga ng isang nagtuturo ng Bible interpretation, if the plain text makes sense, make no other sense, or else it will be nonsense. Right? If the plain text makes sense, make no other sense. So pag sabi niya, and you were dead in your trespasses and sins, then you are dead. Huwag mo nang hanapan pa ng ibang sense, kasi mag-nonsense yan mamaya. So when the Bible speaks of we are dead, it means we cannot do anything sa ating sarili. Patay tayo. Wala kang magawa. May magawa bang patay? Kahit sigawan mo yan at sipain mo, hindi yan sabi, aray. Kasi patay nga siya. Wala siyang, makaaray lang yan kung mabuhay siya ulit. Nag-guess nyo? So dapat, ang taong patay na ito sa kasalanan, dapat mabuhay siya ulit. Pero walang may makagawa sa atin nun. Never, zero. Walang tao. So the real purpose of Christmas is Jesus would come to us so that He will bring life. Kaya lahat-lahat na sinabi niya dito sa John is life. I am life eternal. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. He will give life eternal. Kasi nga, tayo lahat makasalanan. Kaya kahit sa John 16, nagsasabi siya na I am
I am life eternal. Basahin mo ang buong dyan. Mababasa mo dyan ang claim ni Jesus that He is the life, He is the life, He is the life. I am the life. I am the everlasting life. Come to me. Because in the first place, that is the purpose bakit may Christmas tayo. Para dalhin ni Jesus ang life sa mga taong walang life. At dahil tayo may life na tayo, then we bring this life to those who are dead. Ayun ang gagawin natin sa 24. Invite ka ng friend mo na wala pang life para pag mag-preach ang pastor dito about salvation, somehow maligtas siya. Yan ang purpose natin. Because we do that, because we believe na ang purpose ng Christmas is about life. Jesus is life, and He gives life to men. At tayo na gising na sa katotohanan, we are quickened. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 2. We are quickened, na buhay tayo ulit. In our trespasses and sins, tayo din ang magdadala ng life na ito sa ibang tao. Yan ang message ng Christmas actually. No? But not only to bring life, but to bring light. Dalawang L ang sinabi niya dito in verse number 5. Pagpunta ni Jesus sa mundong ito, it is darkened. Kaya sabi niya, and the light shineth in darkness. Ang word na darkness, it is literal and figurative. Darkness, ang word na darkness is talagang madilim. But it could also interpret yung ginagawa sa kadiliman. Ano bang ginagawa sa kadiliman? Di kasalanan. Wickedness. So when you go to the Greek word, it's dalawa ang interpretation. It can be literal interpretation of the darkness, na talagang madilim, or it could also be interpreted as ginagawa ng tao sa kadiliman. At when we speak of darkness naman kasi, alam agad natin na kung madilim, may may aswang. Yes? Exactly, kasi doon ang mga tinatawag na doon ang spiritual darkness, sa kadiliman. Diba? Kasi walang movie na horror na morning. Nakapanood ka ba ng horror na movie tapos yung setting, yung background niya ay liwanag? Wala. Always talaga yan, hating gabi, alas 3 ng umaga, mga ganun ba, yung mga madilim. Kasi doon ang tinatawag na spiritual darkness. So it speaks of that. So si Jesus, dumating siya to to give light, hindi lamang sa, actually ang word na darkness, it comprehends sa wickedness at spiritual darkness, all in all, encompassing. Ang sinasabi dito, dumating si Jesus to break the power of darkness and to give light to those who are in darkness. No? Kaya nung namatay siya, dumilim. There is darkness. At doon sa darkness na yon, nagpapakita yon that Christ, na panalo niya ang battle against darkness, evil forces. Kasi kung basahin mo ang Bible, ay pumunta siya doon sa kinalaliman at nag-declare siya ng kanyang victory sa mga dark, sa mga demons, even doon. Hindi siya nag-preach ng gospel, nag-declare siya ng kanyang victory. Nasabi niya, during the time darkness, nag-declare si Jesus that I am victorious. I declare to you, demons and the powers of Satan, I am victorious over you. Kaya ang sabi ni John, greater is He that is in me. Kaya tayong mga Christians, although, ayaw ko lang kung takot pa kayo sa aswang, kung takot pa kayo sa multo, para sa akin, ang paniniwala ko, kung may Jesus ka na, you are not even afraid of those things. Because Jesus is greater than them. At wala nang demon possess sa tunay na Christian. Paano ka ma-possess na na-possess ka na ng Holy Spirit? Ma-possess pa sa iyo? There is no such thing as double possession sa buhay mo. Kaya ang mga napopossess ng mga tao, it speaks a lot na wala pa siya ng Holy Spirit na nag-possess sa kanila. But my point is, Christ came to give light. Hindi lamang life, but light. Kasi ang mundong ito is full of darkness hanggang ngayon.
It is, people are spiritually darkened. Okay? Kaya maraming sinasabi si Jesus dito sa John mismo. John 8:12. Tingnan yung Bibles nyo. Sa John 8:12. Anong sabi niya? Jesus spake again unto them, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The whole light and life. No? Hindi lamang nagkiklaim si Jesus na siya yung life, but nagkiklaim din siya na siya yung light. Kaya kung andyan ka na kay Jesus, you are in, you are in the light. Kaya nakikita ka na ng ibang tao na, ay la, bakit Christian? Pero ang ginagawa kasalanan? Because you are in the light. Makikita yung ginagawa mo kasi yung mga tao nasa kadiliman at ikaw nasa Kaya mag-ingat ka nga sa ginagawa mo kasi nakikita ka ng tao kasi you are in the light already. Diba? Tama? It makes sense? Because you are now in the light, because you have Jesus, nakikita ka talaga parati ng tao. Kasi dahil sila sa katotohanan, they are in darkness. They are in darkness. So kaya yun, ang reason why may Christmas pala tayo, and for have to have a right Christmas, ay isipin natin ito. Ito yung pinakarason. Hindi yung pag-Christmas, Christmas na naman, may bago na naman ang regalo nito. Mga ganun, sapatos na naman, most likely. Mapapailaw naman namin ang Christmas tree namin. Although na wala pa, hindi pa dinagdagan ni Brother Mark ng mga medyo pangit pa siya. Later on. Actually may mga yan, may mga decoration pa yan. Pero tapusin yan. Kung excited ka na naman na, ay, may exchange gift na naman. Pero for a long time, disappointed ako sa exchange gift kasi hindi ko nakuha yung gusto ko. Mga ganun ba, no? Or you are excited sa mga ganun mga bagay na nasa sidetrack yung ating pag-iintindi kung ano ba talaga ang tunay na reason ng Christmas. And John is really clear kung bakit may Christmas. Para magbigay ng light sa taong hindi pa nakakilala kay Jesus at light sa mga taong nasa kadiliman pa. And that is our mission actually. The message of Christmas is mission. That's why it's a good thing na meron tayong mga musicians sa loob ng church. Gamitin natin yun para na mag-share ng gospel. Kanta tayo. After that, mag-share tayo ng gospel. After that, magpakain tayo. At least hindi tayo guilty na nagsiselebrate tayo ng Christmas for nothing. But we make it for sure na nasa tama tayo. Again, ulitin ko, ang Christmas hindi naman talaga, ang pag-celebrate ng Christmas hindi naman talaga December 25. Wala yan sa Bible. Ano yan? Pero, ano lang ba? parang, it makes no sense na nag-celebrate ka June nga. Parang, mag-celebrate ako June, wala naman nag-celebrate Christmas June. But we join the celebration, but we make the celebration correct. Tama. At paano natin matama yon? Sa pamamagitan, nagpag-intindi natin kung ano ba talaga ang Christmas. And Christmas is all about Christ, saving humanity. Yan ang binasa kanina sa atin ni Brother John sa ating responsive reading. Ano daw ang sabi ng Bible sa atin in Matthew chapter 1? And thou shalt call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yan binasa natin kanina sa ating responsive reading. Kung nag-ano ka lang, kung pinag-ano mo lang siya. Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. That is the message of Christmas. Why we celebrate Christmas? Because gusto ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Now, let's go back to, in closing, doon tayo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Yun siya yung ating closing passage. Okay, Philippians chapter 2. Kasi sabi ko na sa inyo, halos magkapareho sila ng thought, no? Halos the same ang kanilang pag-iintindi about who Jesus is in the book of Philippians. Halos si Paul at saka si John, isa yung thought nila sa pagkilala nila kay Jesus. No? Philippians chapter 2.
mababasa natin dito ang character ni Jesus. The character of Jesus. Ang message actually sa mga non-Christians is darating ang point na kung hindi mo i-confess si Jesus. Yan ang sabi niya diyan sa verse number 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. This Jesus na nasilang, this Jesus who manifest sa tinatawag in the form of the flesh na sinasabi ni Jesus ni Paul dito. Binigyan siya ng Diyos Ama. Nilagyan, sabi niya sa verse 9, He exalted Him and given Him a name which is above every name. That at the name of Jesus every tongue should confess. Ano ba ang ginagawa natin nung nag-accept tayo kay Jesus? Nag-confess tayo, di ba? Nag-confess tayo that He is Lord. Kaya naging ano tayo? Christian. We confess. But sooner or later, hindi ka man mag-confess ngayon, you will confess later that Jesus is Lord. Yan ang sabi niya. And that every tongue should confess. This is speaking of everybody, every tongue. So there will come a time kung hindi ka man mag-confess ngayon at i-reject mo si Jesus, hindi ako mag-confess na siya ay Lord. Sabi nga ni Kuya Bian sa atin, when you say Lord, it speaks of nagkikilala ka ng Panginoon, God. Lord, yun ang pagkilala na kay Cesar noon is Lord. Kahit hindi ka man mag-confess ngayon, later on mag-confess ka talaga in condemnation, in judgment. Hintayin mo pa yon? Hintayin pa natin yun na ang mga kamag-anak natin mag-confess kay Jesus in judgment? Na i-confess nila si Jesus, na sa impero na sila, Lord Jesus! Because later on, mag-confess talaga sila. Yan ang sabi ng Bible sa atin. Confess now or confess later. It's better to confess now kasi may time pa. At yung ginawa natin sa ating buhay, amen? Nag-confess tayo that Jesus is Lord. That's why we're saved. We confess Jesus Christ as the Lord. And God is glorified sa ating mga buhay. Yan ang sabi niya, to the glory of God the Father. Our confession is the glorification of the Father. But later on, ang confession din ng hindi mananampalataya to the glory of God the Father. Everything to the glory of God the Father. But there will come a time na mag-confess ka talaga, mapipilitan ka in judgment na i-confess si Jesus as Lord. Hintayin mo ba yun? Kung pwede mo i-confess si Jesus ngayon as your Lord. So ang challenge sa iyo ngayong Christmas, kung wala ka pa, hindi mo pa na-confess si Jesus as your Lord, confess now. Or confess later in judgment. Yan ang challenge sa atin ngayong Christmas. Pero kung Christian ka na, ano ang challenge sa iyo ngayong Christmas? Sinabi dito ni Paul. Ano yung kung nagsasabi si Paul na mag-confess ka, kung naka-confess ka na, ano yung sa iyo? Anong message para sa iyo? Anong message sa iyo dito? Kasi sabi ko nga pareha ng thought sila. Pero may message actually dito si Paul. Anong message? That is humility. The message of Christmas for us Christians is to be humble. Humility. Yan ang sabi niya sa, actually, ang Philippians chapter 2, it speaks of humility. Basahin natin sa chapter 2, verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if there any comfort of love, fellowship of the Spirit, bowels of mercies, fulfill ye my joy, that be ye like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in humility, in lowliness of mind. Ang punto ni Paul dito sa kanila, na kayong mga Christians dapat maging humble kayo. Bakit kayo maging humble? Tingnan nyo si Jesus. Even though He is God, yet He humbled Himself. So ang message actually sa Christmas is humility. Kuha nyo? Ang message sa Christmas, mga kapatid, humility. Kung Christian ka na, you need to be humble all the time. And by humble, we mean, ayan ang sabi niya dyan, lowliness in mind, let each esteem other better than themselves.
Nagkakagulo sa loob ng church kasi ang lahat sa atin ay gusto magpasikat. But if you humble, then everything will be okay. Yan ang sabi ni Paul. Bakit tayo maging humble? Look at Christmas. Look at Christmas. Ano ang nangyari sa Christmas? Ang Diyos na makapangyarihan, nagpakatao siya. Binigay niya kanyang buhay. That is the message of Christmas sa atin ng mga Christians. We need to be humble. Pero kung hindi ka pa Christian, you need to confess that Jesus is Lord. Now, if you want to have a right Christmas, if you want to have a right celebration of Christmas, ito yung mga principles na nilay down ng Bible sa atin. And I hope and I pray as Kuya Bien and some other pastors will preach here, ma-learn natin ang principles ng Christmas. Although na, I believe, kung nagsasabi ka na, Pastor, hindi man yan 25, I agree completely with you. Hindi naman talaga 25. Wala naman sa Bible 25. But we can celebrate a right Christmas. Kasi nga sabi ko sa iyo, kung i-celebrate mo ito sa March, pagtatawanan ka ng tao. Kasi ang celebration talaga December. So it makes sense lang na mag-ano tayo. Mag-join tayo sa celebration, but in a right way ba? In a right focus. At one of the thing na naisipan natin lahat is, kasi may mga singers naman tayo dito, magkanta tayo. At praise the Lord, binigyan tayo ng malaking space, edi gamitin natin, mag-invite tayo ng mga friends. Naka-invite ako ng 2, hopefully magpunta sila. And then kung mas mag-preach ang gospel ni Jesus during that Christmas, ano challenge you? Hindi naman lahat maganda, di ba? Kasi hindi naman lahat mag-commit na mag-join sa singing. But kung hindi ka man mag-commit, then ang gagawin mo, mag-invite ka, dalhin mo yung nasa isip mo na invite mo. Kasi yun yung target mo na person na invite, kasi gusto mo siya ma-save, kasi ang Christmas is all about salvation. That is the message of Christmas, mga kapatid. We need to have a right celebration of Christmas. Na hindi lamang puro party, hindi lamang puro change gift, hindi lamang puro anong mga bagay dyan. But tama ang pag-celebrate sa Christmas dahil we have the foundation of Christmas in the Bible. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, Lord.